Prevention is better than cure. Yan pa rin ang binibigyang halaga ng Department of Health sa kanilang paalala sa publiko. Ang mga hakbang at detalye ibabahagi ni Bien Manalo, una sa balita live. Bien? Nudge, mahigpit pa rin ang paalala ng Department of Health sa ating mga kababayan kaugnay sa banta ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD. Ngayong naglipanan na naman ang iba't ibang sakit gaya ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD, hindi maiwasang mabahala ni Nanay Maris lalo pa at may maliliit siyang mga apo. Kaya sinisiguro niya na laging malinis ang paligid para makaiwas sa mga sakit. Hindi sila pinapalabas ng bahay, tapos pinapakain sila mabuti, pinapainom sila ng vitamins, pinapatulog sa tanghali. Yung mga ganun, pagka lumabas ng bahay kasama yung magulang. Hindi man laging nababantayan sa eskwelahan ng mga bata, lagi niyang pinapalalahanan ng mga ito sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan. Para hindi magkasakit ang buong pamilya, lalong-lalo na yung mga bata. Kasi mas mahirap kung magpakakasakit yung mga bata. Mas masakit sa bilang isang magulang, bilang isang lola. Sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, aabot sa 17 kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD ang naitala sa lungsod. 10 sa kabuuang kaso ang edad 3 taong gulang pababa at District 2 ang may pinakamataas na kaso na sinundan ng District 6. Ang Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD ay isang nakahahawang sakit na kumakalat sa pagtalsik ng laway na may virus. Maaari rin makuha ang virus kapag ang isang tao ay humawak sa kanyang mata, ilong at bibig gamit ang kamay na nahawakan ng bagay na kontaminado ng virus. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnata, pagkakaroon ng singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan at pagkakaroon ng butlig sa palad, talampakan at puwetan. Para naman makaiwas dito, ugaliing maghugas ng kamay, iwasang hawakan ng mukha at panatilihin ang kalinisan ng katawan at kapaligiran. Ang mga may sakit, lalo na kapag pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso ng HFMD, ay dapat manatili sa bahay at iwasang munang pumasok sa paaralan o trabaho. Manatili muna sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo ang mga sugat. Ihiwalay ang mga kubyertos at iba pang personal na kagamitan ng taong may sakit at linisin ang lugar kung saan sila nanatili gamit ang disinfectant matapos ang inirekomendang pagkabukod. Nudge, ayon naman sa Department of Health ay posibleng magdulot ng mas malalang komplikasyon ang Hand, Foot and Mouth Disease kung hindi ito maaagapan. Gaya na lamang ng meningitis o encephalitis o pamamaga ng utak. Kaya hinihikayat ng kagawaran ng ating mga kababayan na panatilihin ang kalinisan. Nudge. Bien, iba-iba na nga yung mga kumakalat na sakit, no? Ano ba yung mga hakbang na ginagawa ng Department of Health para masugpo yung pagkalat? Hindi lang nitong Hand, Foot and Mouth Disease, kundi pati yung mga ibang sakit din. Nudge, kaugnay nga niyan ay patuloy na pinapaigting o pinalalakas ng Department of Health ang kanilang information dissemination. Kaugnay nga niyan sa tama o kahalagahan ng pagpapabakuna at kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng katawan at ng kapaligiran para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Nudge.